Hi everyone! Welcome to Kairos Moments. This is Bel Miranda. Kumusta po ang lahat? So, okay, this morning we just arrived from Mindanao and we were also invited there to speak sa isang church. And we praise God for that opportunity. And we thank God for everything na ginawa sa amin. Nakarating kami doon ng safe, nakabalik dito ng safe. And of course, the good weather, the good health, for all the provision na binigay niya. So, we praise God for that. And anyway, every time po that we're going to speak sa ibang church or kung saan man po, we are always seeking God. And bago po kami papunta doon, I was also seeking God, Lord, what to share, what to testify. Hanggang sa makarating kami doon, we keep on seeking Him, what His word for the people. And our prayer is this, that Lord, use our mouth, use our lips, our tongue, and everything that we have for your glory. That whenever we speak through us, not us, but it should be God speaking through us. So, isa po yan sa pinagdadasal namin. But, one day, a day before Sunday, I was expecting and I was hoping na ang isi-share ko na testimony ay na-share ko naman. Pero, baka sabi ko yun yung ma-emphasize yung pinaka-latest na testimony. But around 1 a.m. ng Sunday na po, nung patulog na po ako, the Lord reminded me of this testimony. And this happened more than 10 years ago na nakalipas. And na-share ko na po ito sa ibang videos. And that testimony was one of, I may say, one of the darkest moments ng aming buhay, especially sa aming family, when our mom died. And nakakwento ko naman siya. Pag nakakwento ko naman sa ibang tao, parang okay naman po sa totoo lang, because I always see the goodness of God. But when the Lord reminded me nung Sunday na yon, na madaling araw, parang grabe na touch na naman ang puso ko. And in this testimony, I'm going to share a detailed kwento ng pangyayaring po yon. So, 2013 ay masasabi ko na isa sa pinakamahirap na season ng aming buhay. Dahil nga po, nag-medication ang mama namin due to kidney failure. So, na-hospitalize siya, nagkautang-utang ang sister ko, even po kami nagkautang-utang. And for how many months po, ginagamot yung nanay ko, and okay pa naman siya. Pero September 2013 ay binawian po siya ng buhay. So, kinuha na siya ng Panginoon. Now, alam niyo po, may kasabihan po sa ibang tao na sabi nila, mahirap maging mahirap. But I realized na, yes, mahirap maging mahirap, pero mas mahirap pala pag walang Kristo tayo sa buhay. So, hindi yung sobrang hirap ka, at mahirap din lalo pag nawalan ka ng mahal sa buhay. Pero ang pinakamahirap sa tao, kung wala tayong Diyos na masasandigan. So, that's for me. Now, nung time na po yun, naalala ko, when we were informed na wala na si Mama, because as I've said, I am from Sorsogon. Our family ay taga doon po sa province, Sorsogon. And nasa Manila kami nung time na yon because nagre-rent kami sa isang condo sa Baclaran. And ang mama namin ay nasa Laguna. She was living with our auntie. And we were informed na wala na si Mama. And that was around 1 a.m. also, by the way. Oo nga, no? Around 1 a.m. nung nawala si Mama. And when we were informed, I was just, crying and crying to God. And I remember kasi Catholic pa po ako noon. From our condo, so naglalakad ako, tulo ang luha ko ng madaling araw pupunta sa Baclaran Church kasi bukas pa po nun yung Baclaran Church 24 hours ata during that time. So lumuhod po ako doon. And I keep on praying to God. And in fact, I was negotiating with God. Sabi ko sa Panginoon, Lord, buhayin mo naman, Lord, si Mama. I keep on crying to Him. And alam niyo po yung pera na lang ata namin noon na cash, even sa bank, I think around 3,000 na lang. Tapos may utang pa po kami. Even ang kapatid ko, may mga utang din po na hindi pa nababayaran. Kasi nga po ay galing din na hospital si Mama. So pati po yung mga paspa ay nagbabayad din kami ng utang. Now anyway, I was just keep on praying to God, negotiating with Him, na buhayin mo naman, Lord, si Mama. Kasi syempre, ang sakit-sakit po nun ng moment na yon. So, for how many, I think, minutes, I keep on praying, And hanggang sa ang naging prayer ko na,
wala naman ako na-receive pa na call na buhay na si mama. So, talagang wala na si mama. So, hanggang sa ang naging prayer ko ay, Lord, help us. Help us una na ma-overcome namin ito, mapagtagumpayan namin, malagpasan namin ang pagsubok na ito. Pangalawa, emotionally, mentally, and lalo na rin sa financially, nung time na po yun. Kasi financially, talagang kapos na kapos po kami. So, namatayan ka na, wala ka pang pera. And after po noon, so, I and also my sister, nagpe-pray din ang sister ko noon, hindi kami nun magkasama. I was with my friend and I was just crying. And hanggang sa after po doon sa Baclaran Church, sumakay po kami papunta ng Laguna, Pagsanhan Laguna, para puntahan na si mama. At dinala na po din sa funeraria yung aking nanay. Pero of course, na-imbalsa mo. Pero hindi po namin mailabas yung bangkay ni mama kasi we don't have money para mailabas yun. At the same time, wala kaming pandala sa Sorsogon kasi ang gusto namin ay mabigyan ng disenteng burol si mama. So, syempre po sa mga anak, kung halimbawa may nanay kayo, kamag-anak, mahal sa buhay, let's say nasa hospital or nawala, tapos financially nag-struggle pa, hindi yun madali. Pero, nung time na po yun, I was just praying and I remember may konting pera si mama sa bangko, pumunta kami sa bangko and nakiusap kami na kung pwede ma-withdraw and they asked for some requirements and na-provide naman namin. Pero nagkaroon pa nga ng medyo argument. But glory to God na i-release yung pera. And that money na natitira na pera ni mama sa bangko was not enough para still maidala siya sa Sorsogon. And we were just praying to God. Hindi namin alam paano siya mabibigyan ng disenteng burol. At ang pinagpe-pray lang namin, Lord, gusto talaga namin, Lord, maiuwi ang bangkay ni mama sa Sorsogon. Lord, gusto namin siya mabigyan ng disenteng burol. Lord, gusto namin siya mapalibing ng maayos. Siyempre, kahit sino naman siguro na anak, di ba, ayaw na sa huling masulyapan mo na lang yung nanay mo, tapos hindi mo pa mabigyan ng maayos na burol. So, masakit din yun sa isang anak. Now, ang problem namin noon ay wala namang kaming pera na hawak. Hindi namin alam saan kami tatakbo. Ang alam lang namin, may Diyos kami. And we praise God because blessed is the one who trusts in God. So, hindi naman talaga nagpapabaya ang Panginoon. And I think, I only have 3,000 nung time na yon. And alam niyo po, I think ilang tao lang noon ang in-inform ko na patay na si mama or nabalita na lang dahil sa kamag-anak namin. But one of my friends ay tumawag sa akin, nagpadala siya ng 5,000. Hindi ko po siya makalimutan. Kasi pag nasa lowest point ka pala ng buhay mo, you will remember especially those people who stayed with you, who supported you. And I remember tumawag po nun sa akin asking me, kumusta na ang status ni mama mo? So I just told him na wala na si mama. And he asked me, ano yung kailangan namin, anong help. Then I just told him everything. And he has been used by the Lord, that person. So, he sent money and we able na madala po yung bangkay ni mama, maiuwi sa Sorsogon, mabigyan siya ng disenteng burol, maipalibing siya ng maayos. And that person, not only that person, but these people has been used by the Lord for us para i-provide kami ng Panginoon. So, hindi namin alam na mabibigyan pala namin ng disenteng burol. But not us, but the Lord our God gave our mother ng maayos na burol and granted our prayer na doon namin nakita ang kamay lalo ng Panginoon. In fact, sabi namin, syempre pag burol, kailangan mo pa rin dyan ng pera na panggastos pa. So, doon namin nakita lalo ang kamay ng Panginoon, how God sustained us, how God helped us, na yes, mahirap pag mahirap, pero mahirap pag wala tayong Diyos na sinasandigan. Na pwedeng ang katotohanan sa buhay to those who are watching this na, let's say, may kamag-anak, halimbawa, nasa hospital. Hindi alam saan kukunin pambili ng gamot. Hindi alam kung ano ng mga susunod. Let's say, baon ka sa utang. Yes, pwedeng nasa season ka ng buhay mo na nasa ang dilim-dilim, na hindi mo alam kung ano yung way out. Pero wag mong kakalimutan na, yes, pwedeng baon ka sa utang, pero alalahanin mo may Diyos ka.
Yes, pwedeng wala kang pera, pero huwag mong kakalimutan na may Diyos ka. Yes, pwedeng nasasaktan ka ngayon, pero huwag kang makalimot na may Diyos ka na tapat. Yes, pwedeng grabe ang struggle. Yes, pwedeng grabe ang challenges sa buhay. Pero huwag makakalimot na may Diyos na nagmamahal. Huwag makakalimot na tapat ang Diyos sa ating buhay, na hindi siya magkukulang. Na can we imagine na minsan sa dulo na nainisip natin na there's no way out, there's no solution, but the Lord is always willing to rescue. He can use even sometimes nga stranger pa gagamitin ng Panginoon just to provide us. May mga challenges na hindi madali na malagpasan, but if we have God, the Lord will always rescue us. He doesn't fail. Minsan sasabihin sa atin ng mundo na diyan ka na lang sa madilim na paligid, hindi ka na makakalabas dyan. Yan na yung sitwasyon mo. Baon na baon ka na dyan sa sitwasyon mo. But the Lord is telling us, I will be with you even in trouble. I will rescue you. I will help you. I will save you. I will show you my salvation. He is a faithful God. He is the creator of the universe. Pwedeng marami tayong limitasyon, pwedeng marami tayong pagkukulang, pwedeng wala na tayong makita na exit, entrance, pwedeng sobrang dilim na ng paligid. Pero tandaan natin, meron tayong Kristo sa buhay na nagsisilbing liwanag pa rin. Hanggat meron tayo na Diyos na nagmamahal sa atin, imposible ang salitang imposible. Dahil sa Panginoon, laging posible. Let's always continue to put our trust in God. And to those who are watching this, hindi aksidente po na napanood ninyo itong testimony. Naalala ko po noon, hindi lang ni Lord provide sa amin ang pangpalibing, ang pang-uwi sa Sorsogon ng bangkay ni Mama, kundi provide pa kami ng pambayad sa utang, provide pa kami pambili ng TV, ng pang-grocery. So, the provision of the Lord was overflowing. Now, yes, there may be a provision financially. There was a provision and we are so grateful to God. Sobra-sobra. Naggrabe siya mag-rescue. But sa process po na pag nawala ng mahal sa buhay, pagkatapos mailibing, syempre andun pa po yung healing process. And it was not easy. But the Lord, akala natin parang, paano pa kaya babangon? Lalo na pag ang nanay mo, pag ang nawala sa buhay, pag ang nawala sa iyo ay ang mahal mo sa buhay, na sobrang mahal na mahal mo talaga. So, how will you start all over again? Pag nawala na yon, na parang feeling mo, parang nawalan ka ng isang rason para mangarap. But the Lord will always give hope. The Lord will always sustain. At lagi tayong palalakasin ng Panginoon. Kasi akala ko rin noon, akala namin hindi na kami makakabangon. So sobrang lugmok na namin. Akala namin parang wala nang saysay. Parang paano pa mangangarap. But the Lord gave us hope because He is hope. The Lord put back again in our heart the joy because He is our joy. Even the peace because He is our peace. The assurance because He is our assurance. God is package. Nasa Panginoon pala, sa Kanya laging matatagpuan ang kapayapaan. Sa Kanya laging matatagpuan ang kakontentuhan. Sa Kanya laging matatagpuan ang overflowing provision because He is the source. Again, our God cannot be limited by our limitations or our situations. He knows everything. Minsan nga, hindi na tayo nagsasalita dahil iniiyak na lang natin. But even our tears, naririnig ng Panginoon. Even our silent prayer, naririnig ng Panginoon. At sa panahon, every time na tumatawag tayo sa Panginoon, hindi niya tayo pinapabayaan. Minsan unfaithful na tayo, pero ang Panginoon napakatapat pa rin. Alam niyo po, habang remind niya sa akin na testimony ng Diyos, I was so touched ng kanyang pagmamahal. I was so touched kung paano siya mag-rescue, kung paano siya na, yung parang the Lord will remind you, look at you now. Akala mo noon, di ka na makakabangon. Akala mo noon, parang yun na yung buhay mo. Akala mo noon na parang wala na talagang pag-asa. Pero buti na lang pala, the Lord sustained us na nagpatuloy kami dahil sa pagmamahal ng Panginoon. Dahil may Diyos na tapat na tumulong sa amin. Dahil may Diyos na tapat na nagtiwala ulit sa amin din. And I always see the goodness of God in our lives, in our family. Na Panginoon, sa oras, Lord, na sobrang kagipitan,
Grabe ang challenges, you did not leave us. Hindi mo kami, Panginoon, pinagsarahan ng pinto. Ikaw ang Diyos na nanatili sa amin. God is so good. So, yun lang po yung testimony ko for this episode. So, I'd like to encourage each and everyone, whatever po na situation na meron ka ngayon, always remember, life is a season. Hindi natin minsan alam kung paano natin mapagtatagumpayan. But one thing is certain, if we are in the Lord, and we stand firm in Him, with Him, surely He will always deliver us. He will always save us. Hindi ka po pababayaan ng Panginoon. Kung ginawa sa amin, lalong gagawin po sa inyo. Minsan hindi natin makita kung talagang may pag-asa pa. But let me tell you, He is the hope. Hindi tayo iwanan ng Panginoon. Siya ay manatiling tapat ngayon, even noon, at magpakailanman ay tapat siya at magmamahal sa atin. So, thank you and God bless.